Mismong bahay ng ating Panginoong Jesucristo ay natagpuan na sa bansang Israel. Marami mapasa hanggang ngayon, maging ang mga dalubhasa, mga archaeologists at mga scientists ay nagtutuklas pa rin sa pamamagitan ng mga ebidensya at patunayan ang eksistido ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, isa sa mga natuklasan nila ang bahay ng ating Panginoon Jesucristo na ang lokasyon na ito ay mismo sa Nazaret na kung saan nanirahan sina Jesus, Maria at Joseph. Ayon sa naipublish na libro ni Professor Ken Dark ng University of Reading sa England, maaring may posibilidad na ang natuklasan ay maaring bahay nila Jesus yung bata pa siya. Si Dark na gumugol ng higit sa isang dekada sa pag-aaral ng mga guho at ruins ng unang siglo na nasa ilalim ng isang modernong panahong kumbento. At syempre, sa maraming nagdaang mga digmaan at maaaring natamaan ito gawa ng mga missile, mga pampasabog, kaya medyo guho na ito na sa tagal ng panahon na rin. At nagsabi na ang lugar na ito ay unang iminungkahi bilang tahanan ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang pamilya noong ika-19 na siglo. Ngunit hindi nakita ng mga arkeologo noong panahon ng 1930s. No? Ngayon, gayunpaman, ang professor ay naintriga at naglunsad ng isang proyekto upang tuklasin ang site, upang makasiguro siya na kung talagang ito ang bahay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, hindi ako pumunta sa Nazaret upang hanapin ang bahay ni Jesus. Ibig sabihin, aksidente lang. Talagang ginawa ko ang pag-aaral ng kasaysayan ng lungsod bilang isang Byzantine Christian Pilgrimage Center. Sinabi niya, ito sa maraming tao. Ayon kay Dark, ang sinaunang tirahan ay nasa ilalim ng simbahan ng panahon ng Byzantine na nasa ilalim mismo ng Sister of Nazareth Convent. Nilinaw niya na sa The Jerusalem Post na hindi ako naghukay sa Sister Nazareth site. Nagsagawa ako ng bagong survey site na isang pag-aaral ng mga archive ng mga bagay mula sa mga dekada ng nakaraang paghukay at nagtala ng mga nahukay na ebidensya. Meaning, sa madaling salita, ang lahat ng ito ay aksidente lang niyang nakuha at nalaman. No? Hika niya, hindi ko sinabi na ito ay tiyak na bahay ni Jesus. Lamang na ito ay marahil na istruktura na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano mula sa ika-4 na siglo na pinakahuling bahay na iyon. Ibig sabihin, hindi pa buhay ang professor na nananaliksik upang tuklasin ang bahay ni Kristo kahit noon pa man ay paniniwala na yon. Dahil kung may mas malapit man na nakatuklas ng bahay ni Jesucristo, noon hindi ngayon. No? Tuloy natin. Sinabi ni Professor Dark sa isang news na ang kanyang trabaho ay nagsiwalat na ang gusali ay inukit sa mga bato ng isang gilid ng burol at ang original na bahay ay itinayo ng isang taong dalubhasa sa paggawa ng bato. Meaning, may isang tao na hinihinala nila na talagang gumawa nito kasi napakagaling ng pagkakagawa. Hindi kayang gawin ng isang ordinaryo, maliban na lang sa panahon na yon ay may professional na gumagawa noon. Dagdag niya pa, si Joseph ay tinatawag na tekton sa Biblia na isang sinaunang salita para sa craftsman o karpintero na makatwira na maaari niyang inukit ang mga bato. Hinihinala nila mismong si Joseph ang gumawa ng bahay ng ating Panginoong Jesucristo at doon sila nanirahan. Dahil yan sa pagkakaukit neto ay isang dalubhasa ang gumawa. Ngunit sinabi ni Yardena Alexandre, isang arkeologo na nagtatrabaho para sa Antiquities Authority sa Israel noong 2019 at 2010, naghukay siya ng isang maliit na site sa Kemi Niyop International Mary Center sa gitnang Nazaret, malapit sa site na sinuri mismo ni Professor Ken Dark. Sa lugar na hinukay niya, natuklasan ng mga labi ng sinaunang bahay ng mga Romano. Malamang ang bahagi ng sinaunang Romano na yon na Hudyong Nazaret kung saan itinuturing na ipinalaki ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya na bagamat interesting ang konklusyon ni Dark, kailangan ang karagdagang pananaliksik upang kumpirmahin ito kung ito nga ang bahay ng ating Panginoong Jesucristo. Binisita niya ang nasabing site sa ilalim ng Sister of Nazareth Convent
Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na bisitahin mismo si Prof. Dark. Kasi yung pagkakatuklas ni Prof. Dark at ibang arkeologo ay tumutugma nga sa bahay ng ating Panginoong Kristo. No? O ngayon, tuloy natin. Ang site na ito ay matatagpuan din malapit sa kasalukuyang Basilica, ang lugar na karaniwang tinatanggap bilang sinaunang core ng maliit na Roman period Jewish village. Dito tumambad ang isang kuweba na libingan ng mga Romano, gayon din at iba't ibang mga labi sa gusali. Upang matukoy ang tumpak na petsa na natitira sa domestic na gusali, kailangan magsagawa ng bagong scientificong paghukay sa kalapit na lugar at dumaan pa ito sa carbon dating test. At napatunayan talaga na ang lugar na ito, dito mismo ang ating Panginoong Kristo, maging ang petsa sa pagkakakalkula. Sa pagsasalita nila sa news, sinabi mismo ni Professor Dark na naunawaan niya na habang maraming ebidensya na sumusuporta sa kanyang teorya, ika niya is by no means a conclusive case. Ika niya pa, sa isang banda, maaari tayong maghanap ng isang lubos na kapanipaniwalang case na ito ang tahanan ni Jesus nung bata pa siya. Ngunit sa kabilang banda, ang aktwal na pagpapatunay na iyon ay lampas sa saklaw ng ebidensya, meaning malakas ang ebidensya na ito nga ang bahay ng ating Panginoong Kristo, walang duda. Pero batay sa ating opinyon mga katuparan ng hula, no, malamang siguro hindi ko isasara ang usapan na hindi kailangan pagtalunan pa kung ito ba ang bahay ni Jesus, pero tiyak naman natin maging sa history at sa banal na kasulatan na nasusulat talaga na si Kristo ay nag-exist sa mundo. At talaga, syempre, pag nag-exist ka, alam nga naman tumira ka sa kalsada, malamang may bahay na ginawa ang ating Panginoong Kristo. Kaya malinaw na malinaw, tugma ang lugar, tugma ang petsa, at tugma ang nasabing bahay. No? Tandaan nyo, si Professor Dark ay isang arkeologo na may higit na 3 taong 30 years old na. 30 years na sa karir niya. Ibig sabihin, dalubhasa na ito. As nagtatrabaho siya sa mga paghukay sa Nazareth site. Kabisado niya ang mga Nazareth, mga guho doon, kung ano ba ang nabagsak doon, kung bakit naguho, alam niya yon. Nung hindi sa mga panahon 2004, no? Ngayon, ang malaking tagumpay na inilarawan niya sa kanyang bagong libro ay ang pagtuklas sa ebidensya ng isang bahay na bato na malamang ay pag-aari ng pamilya ng Panginoong Kristo. Siguro naman, sa pagiging dekada niya na arkeologo, malamang hindi naman siya nag-iimbento lang. Ngayon mga kamunti, napatunayan natin at hindi importante dito na ito kung sino may-ari nito ngayon, kung simbahan bang Katoliko may-ari nito o nasa pangangalaga ng Orthodox o nasa pangangalaga ng simbahan Katoliko, walang question doon kung kanino may-ari nito. Dahil ang totoo, ang tunay na may-ari nito ay ang ating Panginoong Kristo dati nung siya ay nasa lupa. Ngayon, isang patunay lang mga kamunti na ang sinasabi ng Biblia na hindi lang sa pagiging existido ng ating Panginoong Kristo, maging na ang katibayan na talagang nanirahan siya sa Nazareth ay marami siyang ginawa at marami pang ebidensya maging sa mga coins, maging sa mga iba pang mga tsinelas at sa mga balabal ng ating Panginoong Kristo. Nalalaman talaga ng Panginoong Kristo ay nangaral yung mga panahon na yon para sa kanyang bayan. No? O maraming salamat sa inyo mga kapatid at mga sumusubaybay. May bago na naman kayo natutunan at isang magandang masustansyang pag-uusap na naman.